Nakabibingi ang lakas ng hangin sa Gonzaga, Cagayan sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ophel. Gayon din po sa Santa Ana at iba pang bahagi ng lalawigan. Sa bayan ng Bugay, sirigip na mga tauhan ng Coast Guard ang isang residente habang bumabayo ang bagyo. Nagbabala rin ng pag-asa tungkol sa storm surge sa susunod na 24 oras sa ilang bahagi ng Cagayan at Ilocos Norte. Posible umabot po yan ng mahigit 3 metro. At mula 2 hanggang 3 metro naman ang posibleng storm surge sa ilang bahagi ng Aurora, Batanes, Ilocos Sur at Isabela. Sa pilitan na ang paglikas sa maraming taga-Cagayan dahil sa Bagyong Ophel. At sa Isabela may mga pamilyang ilang araw nang nasa evacuation center. Mula sa Ilagan City, Isabela, saksi live si James Agustin. James? Pia, panakanakang pagulan na lamang yung nararanasan dito sa Ilagan City sa Isabela ngayong gabi at may mga bayan na nagpatupad ng preemptive evacuation kanina. Yung ilan dun sa mga residenteng lumikas, pang-4 na araw na ngayon sa evacuation center. Malakas na hangin ang sumira sa bahagi ng isang eskwelahan sa barangay Santa Margarita sa Bagao, Cagayan. Natanggal ang mga bubong, nagkalat ang mga yero at nakalbo ang mga puno sa paligid. Naglandfall sa Bagao kaninang 1:30 ng hapon ng Bagyong Ophel. Ramdam din ang lakas ng hangin at ulang dala ng bagyo sa Gonzaga. Sa barangay Kalayan, halos tangayin ang hangin ng mga puno ng niyog. Umapaw naman ang Estaca Dam sa barangay Flourishing, kaya binaha ang kalsada at ang mga bahay. Malakas din ang agos sa Ilog Cagayan sa bayan ng Amulong. Halos mag-zero visibility naman sa bayan ng Santa Ana dahil sa lakas ng hangin na sinabayan ng pag-ulan. Sapilitan na rin ang evacuation para sa ilang residente. Sa barangay San Vicente, sunod-sunod ang pagdating ng mga evacuee. Pero kulang ang mga silid na magsisilbing evacuation center para sa 200 pamilya na lumikas. Winasa kasi ng Bagyong Marcia ang ilan sa mga classroom. Nag-set kami ng 25 individuals sa mga rooms, tapos yung malalaking rooms nag-set kami ng 30. Pero dahil nagkukulang, sabi malilit naman yung iba, sige, siksik na lang kami. Ilang bayan sa lalawigan ang nawalan ng supply ng kuryente at naging pahirapan din ang cellphone signal sa maraming lugar. Ramdam na rin ang malakas na hangin ng Bagyong Ophel sa Tumawini, Isabela. Sinabayan niya ng pabugso-bugsong pag-ulan pasado 2:00 ng hapon. Kaya naman inilikas sa mga residente sa ilang barangay sa ilagang bahagi ng bayan. Isinama ng ilan ang mga alaga nilang hayop. For the past typhoons ay sila din yung nasalanta, malapit sa Cagayan River. Lumikas din sa Elisa na sa gitna ng bukid nakatira. Kasama niya ang 11 buwang gulang na anak at 6 na kapatid. Pinapunta po kami ni Papa ko dito po kasi natatakot siya baka mabagsakan po ng puno. Kasi sobra pong lakas ng hangin. Nakaranas din ng panakanakang pag-ulan na sinamahan ng malakas na hangin bago magtanghali ang lungsod ng Ilagan. Halos liparin pa ng hangin ang payong ng isang residente. Ang mga residente na malapit sa ilog sa bahagi ng barangay San Vicente, pansamantalang tumutuloy sa community center. Gaya ni Rosemary na kasama ang 7 anak, pang-4 na araw na sa evacuation center. Sobrang hirap po kasi may mga bata. Lalo na yung pag sunod-sunod yung bagyo po. Ganyan din ang sitwasyon ni Maylene, na kasama ang kanyang anak at mga pamangkin. Kinakaya po naman namin ang hirap ng buhay dito sa evacuation dahil sa bahay namin is mataas po yung tubig. Dahil sa pagbaha na dala ng nagdaang bagyong Nika, halos 50 bahay ang naapektuhan, kaya hindi na muna pinayagang makauwi ang mga residente. Yung iba po kasi sa aming mga kabaranggayan po is mga light materials po, tsaka yung part po namin is lower part po, flooded prone barangay po talaga kami. Sa ngayon, mahigit 300 pamilya pa ang mga nasa evacuation center sa buong Ilagan City. Kasamang inilikas sa mga alagang baka at kalabaw na malapit sa Pinakanuan River. Nilapit ko na lang dito yung baka ko para malapit kong makuha. Baka kung sakaling lumaki yung ilog, malapit ko nang lalakarin. Itataas dyan. Samantala, Pia, mahigpit na binabantayan ngayon ang water level sa Cagayan at Pinakanuan River. At live mula rito sa Ilagan City sa Isabela para sa GMA Integrated News, ako po si James Agustin, ang inyong saksi.
James, naglabas din ng pag-asa ng babala sa posibleng storm surge sa loob ng 24 oras dyan sa inyong lugar sa Isabela. Ang LGU ba, James, ay nagkaroon ng pagkakataon para silipin ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng storm surge o kaya ng iba pang pagbaha para lang matiyak na walang sumusuway dun sa sapilitang paglikas? Yes, Pia, 4 yung coastal municipalities dito sa lalawigan ng Isabela na karaniwang naapektuhan ng storm surge kapag merong bagyo. Tulad halimbawa noong Dibilacan, Dinapigue, Maconacon at Palanan. At ito yung mga coastal municipalities na karaniwan, sanay na yung mga residente na kapag may nagbada ang bagyo, ay sila na mismo yung lumilikas. Sa katunayan, sa paipag-ugnayan natin, Pia, kanina doon sa mga coastal municipalities na yon, ay lumikas na yung mga residente kahapon pa. Pia. Alright, mainam na yung talagang naghahanda at nag-iingat. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.